So eto na nga, parang may tahimik na kampana na biglang tumunog ngayong linggo at ang tema niya, pagtanda ng bansa. Base sa mga lumabas na ulat noong February 2, 2026, nagsama-sama sa isang national consultation ang Commission on Population and Development at ang UNESCO para pag-usapan ang isang realidad na medyo nakakagulat sa iba. Hindi na raw kasing bata ang Pilipinas gaya ng nakasanayan natin. Ayon sa datos na inilatag, malinaw ang numero. Sinasabi ng United Nations na kapag umabot na sa 7% ng populasyon ang edad 65 pataas, itinuturing na aging na ang isang lipunan. Base sa projection ng Philippine Statistics Authority at ng CPD, maaabot ng Pilipinas ang markang ito pagsapit ng 2030. Kung babalikan, 5.4% lang ang seniors noong 2020. Pero pagdating ng 2050, inaasahang dodoble ito sa 12%. Dagdag pa rito, bumaba na rin ang total fertility rate sa 1.9 births per woman, mas mababa sa 2.1 na kailangan para manatiling stable ang population. Dito na pumapasok ang sinasabi ng ilan na parang sweet spot daw ito. Ayon sa mga pahayag sa consultation, sa susunod na 10 hanggang 15 taon, magkakaroon ang bansa ng pinakamalaking working age population sa kasaysayan, halos 70% ng kabuuan. Pero base rin sa mga obserbasyon ng economic managers, may kabaligtarang panganib ito. Kung hindi magkakaroon ng sapat na trabaho at ipon ang mga nagtatrabaho ngayon, sila rin ang mahihirapan pagdating ng panahon na sila naman ang tatanda. Napansin din ng mga dumalo ang ilang mas malalim na isyu na lumalabas kasabay ng digitalization ng gobyerno. Habang itinutulak ang paperless at contactless systems tulad ng eGov app, lumitaw sa mga talakayan na maraming senior citizens ang nahuhuli. Base sa mga ulat, 18% lang ng mga edad 65 pataas ang may kahit isang basic ICT skill. Dito nagsimula ang mga tanong online dahil ayon sa public discussions, nagiging mas lantad ang matatanda sa digital scams lalo na sa banking at online transactions na hindi na nila gaanong kabisado. May isa pang intrigang tinalakay na medyo hindi agad napapansin. Ayon sa research ng Philippine Institute for Development Studies, maraming seniors ang nakatira sa mas malalaking bahay, pero kulang naman sa mobility at access sa malalapit na serbisyo. Habang ang housing policies ay madalas nagtutulak ng relocation sa labas ng urban centers, may pangamba ang ilang eksperto na kung mailalayo ang matatanda sa health facilities at support networks, maaari itong mauwi sa mas malalim na social crisis. Sa usaping pera, mas lalo raw nagiging mabigat ang tanong. Lumabas sa mga datos na halos 5% lang ng older Filipinos ang may bank savings. Ibig sabihin, ayon sa mga public reaction, ang bigat ng pagtanda ay napapasa sa mga anak na nagtatrabaho, ang tinatawag na sandwich generation. Habang tumataas ang presyo ng pagkain at gasolina, mas umiinit ang diskusyon tungkol sa pangangailangang repasuhin ang social security system na ayon sa ilang analyst, maaring maubos ang pondo pagdating ng 2054 kung walang reforma. May regional angle din ito. Ang Bicol region ang unang nakapagtala ng negative population growth dahil marami sa kabataan ang lumilipat sa Calabarzon at Metro Manila. Ang naiiwan, ayon sa obserbasyon ng publiko, ay mas tumatandang rural population na mas vulnerable sa kakulangan ng serbisyo at oportunidad. Kung pagbabasehan ang timeline at mga usaping ito, maaaring ganito ang nakikita ng publiko. May bintana ng pagkakataon ang bansa ngayon, pero mabilis itong nagsasara. Kaya bago tayo magtapos, kung may saysay sa'yo ang ganitong diskusyon, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang Opinion Online. Ikaw, ano sa tingin mo? Handa ba ang Pilipinas sa pagtanda ng sarili nitong populasyon o may mas malalim pang hamon na kailangan nating pag-usapan?